Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa mamahaling Amerikana ni Marco Antonio Reyes, kasabay ng walang tigil na buhos ng ulan. Ngunit hindi ang lamig o ang basang sapatos ang biglang nagpatigil sa kanya. Isang tunog, mahina, halos bulong lang ng hangin, isang ungol na puno ng kakot, nagmumula sa dilim ng eskinita, sa tabi ng mga nagtataasang basurahan. At nang itutok niya ang ilaw ng kanyang telepono, bumagsak ang kanyang panga. Hindi isang hayo, kundi dalawang pares ng maliliit na matang nakatitig sa kanya, nanginginig, basang-basa, nakasiksik sa ibabaw ng maruming karton na tila huling kanlungan. Dalawang musmos, itinapon na parang basura. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Marco na ang dalawang batang ito ang sisira sa pader, na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso, at magguturong muli sa kanya kung paano magmahal. Ito ang kanilang kwento. Si Marco Antonio Reyes, sa edad na 35, ay larawan ng tagumpay. Ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa bansa. Ang pangalan niya ay kilala sa bawat sulok ng mundo ng negosyo. Ang kanyang mansyon sa isang eksklusibong village sa Maynila ay testamento ng kanyang yaman. Malawak, moderno, at puno ng mga mamahaling sining na pinili, hindi dahil sa personal na gusto, kundi dahil sa kanilang halaga bilang investment. Ang kanyang mga araw ay isang walang katapusang ikot ng mga board meeting, power lunch, at pag-aaral ng mga blueprints at financial reports. Gabi-gabi, umuwi siya sa isang tahanang perpekto ang ayos ngunit walang init, isang tahanang sumasalamin sa kayusan ng kanyang buhay propesyonal, ngunit pati na rin sa lamig ng kanyang personal na mundo. Sa mata ng publiko, si Marco ay ang ehemplo ng isang alpha male, matalino, ambisyoso, at madalas may distansya. Ngunit sa likod ng Armani suite at ng kumpiyansang ngiti na kayang bilhin ng kagumpay, ay isang pusong matagal nang natutulog, o marahil, piniling patulugin. 5 taon na ang nakalipas mula nang ang isang malagim na aksidente ay bumawi sa buhay ni Isabella, ang kanyang minamahal na fiancé, ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay. Ang sakit ay napakatindi, ang pangungulila ay hindi masuka. Kaya't isinara ni Marco ang kanyang puso, ibinaon ang sarili sa trabaho, na siyang tanging paraan niya para makalimot, para hindi maramdaman ang kirot. Ang pag-ibig, ang pamilya, ang mga simpleng kaligayahan ng isang kahanan, lahat ng iyon ay isinantabi niya, itinuring na mga bagay na hindi na para sa kanya. Ang tanging taong nakakakita sa ilalim ng kanyang matigas na panlabas na anyo ay si Aling Rosie, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Si Aling Rosie, na may mga matang puno ng pag-unawa at pag-aalala, ay tahimik na nagmamasid sa unti-unting paglamig ng dating masayahin at mapagmahal na si Marco. Madalas, paghahandaan niya si Marco ng paborito nitong hapunan. Ngunit madalas din, hindi ito nagagalaw, o di kaya'y kakain si Marco, habang nakatutok pa rin sa laptop. Anak, minsay nasabi ni Aling Rosie, hindi habang buhay trabaho lang ang kailangan mo. Ngunit isang tipid na ngiti lang ang isasagot ni Marco, at babalik na sa kanyang mga papeles. Ang kanyang mansyon, sa kabila ng karangyaan, ay isang malaking paalala ng kanyang kalungkutan. Bawat silid ay pahimik, bawat sulok ay malamig. Isang gabi ng Biyernes, pagod na pagod si Marco. Galing siya sa isang serye ng mga pulong na tila, walang katapusan, at walang malinaw na resulta. Habang pauwi na sakay ng kanyang kotseng minamaneho ni Mang John, ang kanyang tapat na driver, biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Isa sa mga karaniwang ulang dala ng habagat na kayang magpalubog sa ilang kalsada sa Maynila. Upang makaiwas sa inaasahang baha at trapik sa pangunahing daan, nagpasya si Mang John na lumiko sa isang mas maliit at hindi pamilyar na kalye, isang shortcut na bihirang gamitin. Mabagal ang takbo ng sasakyan dahil sa makapal na ulan at madulas na kalsada. Ang mga ilaw ng kotse ay parang mga matang naghahanap sa dilim,
at ang kanilang liwanag ay tumama sa isang hilera ng mga nag-umapaw na basuhan sa gilid ng isang mataas na pader. Naiinis na si Marco sa abala. Gusto na niyang makauwi at malunod muli sa trabaho, para hindi maisip ang kabiguan sa mga pulong kanina. Mang Jun, dalian na natin, sana ang sasabihin niya, nang biglang may nahagip ang kanyang mga mata. Isang bahagyang paggalaw sa pagitan ng mga basurahan. Sinundan ito ng isang tunog, na sa unay inakala niyang galing lang sa mga pusang kalye na naghahanap ng pagkain. Pusa lang yan, Marco. Huwag mo nang pansinin, bulong niya sa sarili. Ngunit ang sumunod na tunog ay iba. Hindi ito unggol ng hayo. Ito'y isang mahinang hikbi, parang iyak ng isang bata, na pilit tinatabunan ng lakas ng ulan. Nag-alinlangan si Marco. Imposible, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Guni-guni mo lang yan dahil sa pagod. Ngunit may kung anong puwersa, isang hindi maipaliwanag na kabog sa kanyang dibdib, ang nag-udyok sa kanya. Mang Jun, itigil mo ang sasakyan, utos niya. Ang boses ay mas mahigpit kaysa sa inaasahan niya. Nagulat si Mang Jun ngunit agad na sumunod. Sir, sigurado po kayo. Delikado po dito at malakas ang ulan. Sandali lang, sabi ni Marco, kinuha ang payong mula sa likod at ang kanyang cellphone. Kahit alam niyang hindi ito praktikal, kahit na ang sentido komon niya ay sumisigaw na bumalik na siya sa kotse at hayaan na lang kung ano man iyon, bumaba si Marco. Ang malamig na ulan ay agad na tumama sa kanyang mukha. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumubog sa putik at maruming tubig baha. Inangat niya ang kanyang telepono, ginamit ang flashlight, para siya satin ang madilim na eskinita. Ang amoy ng nabubulok na basura at ng basang lupa ay sumasalubong sa kanya. At doon, sa ilalim ng isang yuping payong na sira-sira, nakapatong sa ibabaw ng isang malaking, itim na basurahan, na natatabunan ng mga basag na karton, ay nakita niya sila. Dalawang maliliit na anyo, magkayakap ng mahigpi. Ang mas matanda, isang batang lalaki na marahil ay mga 7 o 8 taong gulang, ay pilit na tinatakpan ng kanyang munting katawan ang mas maliit pang batang babae, na siguro'y mga 5. Ang kanilang mga dami ay manipis at punit-punit, basang-basa sa ulan. Nanginginig sila, hindi lang sa ginaw, kundi pati na rin sa takot. Nang tumama ang liwanag ng flashlight sa kanilang mga mukha, nakita ni Marco ang kanilang mga mata, malalaki, bilugan, at puno ng pangamba na hindi dapat makita sa mga mata ng sinumang bata. Para kay Marco, nasanay sa kayusan at kontrol, ang tanawing iyon ay isang malakas na dagok sa kanyang sistema. Natigilan siya. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang unang pumasok sa isip niya ay galit. Matinding galit sa kung sinuman ang may pusong kayang gumawa nito sa mga inosenteng bata. Pagkatapos ay pagkalito. Ano ang dapat niyang gawin? Tumawag sa pulis. Sa Yesbulyi. Iyon ang tamang protokol. Iyon ang lohikal na hakbang. Ngunit nang magsalita ang batang lalaki, ang boses ay nanginginig ngunit may bakas ng tapang. Sino po kayo? Huwag niyo po kaming sasaktan, habang mas lalong yakap ang kapatid. Parang isang munting leon na nagpoprotekta sa kanyang supling. Bumigay ang isang bagay sa loob ni Marco. Ang pader na matagal na niyang itinayo ay nagkaroon ng maliit na bita. Ang mga protokol at luhika ay biglang nawalan ng saysay sa harap ng 2 pares ng matang puno ng desperasyon. Hindi ko kayo sasaktan, mga anak. Narinig ni Marco ang sariling sinasabi. Ang boses ay hindi pamilyar, mas malumanay kaysa sa karaniwan. Anong pangalan ninyo? Bakit kayo nandito? Ako po si Lito. Ito po si Nena, kapatid ko, sagot ng bata. Wala na po kaming mapuntahan. Ang mga salitang iyon, wala na kaming mapuntahan, ay tumago sa puso ni Marco na parang isang punyal. Hindi niya masikmura ang ideyang iwan sila roon, sa gitna ng ulan at dilim, na parang mga basurang walang halaga. Ang pagtawag sa Yesbulyi ay maaring tumagal. Sa ganitong oras ng gabi, sa ganitong panahon,
Baka abutin sila ng umaga bago may dumating. At sa bawat segundong lumilipas, lalo silang nanganganib. Gumawa siya ng desisyong hindi niya pinag-isipan ng matagal. Isang desisyong galing sa puso at hindi sa isip. Mang Jun, awag niya, mas malakas na ngayon. Halika rito, tulungan mo ako. Nagmamadaling lumapit si Mang Jun, bitbit ang isa pang payong. Nang makita ang mga bata, napasinghap siya. Diyos ko, Sir Marco, dalhin natin sila sa kotse. Gayon na, maingat nilang binuhat ang dalawang bata, na halos hindi makagalaw sa takot at ginaw. Si Nena ay humahagulgol na ng mahina sa balikat ni Lito. Sa loob ng maluwag at mainit na sasakyan, ibinalot sila ni Marco sa emergency blanket na laging nasa kotse. Inabutan niya sila ng bottled water. Si Lito ay kumuha ng isa at maingat na pinainom si Nena bago siya uminom. Ang simpleng kilos na iyon ng pag-aalaga ng kapatid ay lalong nagpalambot sa puso ni Marco. Habang nasa biyahe patungo sa kanya mansyon, tinawagan ni Marco si Aling Rosie. Aling Rosie, may darating tayong bisita. 2 bata. Kailangan nila ng kulong. Pakihanda po ng mainit na pagkain at malinis na damit. Narinig niya ang pagkagulat sa boses ni Aling Rosie. Ngunit agad itong napalitan ng kahandaang tumulong. Sage Hijo, ako na ang bahala. Ang biyahe ay puno ng katahimikan, maliban sa paminsan-minsang hikbi ni Nena at ang ugong ng makina. Si Marco ay nakatingin lang sa kanila mula sa rearview mirror. Ang isip ay gulong-gulo. Ngunit may isang bagong damdamin na nagsisimulang sumibol. Isang damdamin ng responsibilidad, at isang kakaibang init na gumagapang sa kanyang dibdib. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ni Aling Rosie, na may daladalang malalaking kuwalya, at isang ngiting pilit pinapakalma ang sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa nang makita ang kalagayan ni Lito at Nena. Halina kayo mga iho, iha, malambing niyang sabi. Agad niyang inasikaso ang mga bata. Si Marco, na tila isang dayuhan sa sariling pamamahay, ay nakatayo lang sa gilid, hindi alam kung paano kutulong, hindi sanay sa ganitong sitwasyon. Magkatuwang sina Aling Rosie at isang nag-atubiling Marco sa pag-aalaga sa mga bata. Si Aling Rosie ang nagpaligo sa kanila, habang si Marco ay naghanap ng mga lumang damit ng kanyang pamangkin na maaring magkasya. Matapos malinisan at mabihisan ng malinis, kahit medyo maluwag na damit, pinakain sila ni Aling Rosie ng mainit na lugaw na may mano. Kumain sila ng walang imik, ngunit baka sa kanilang mga kilos ang matinding gutom. Si Lito ay sinusubuan pa si Nena paminsan-minsan. Pagkatapos kumain, dinala sila ni Aling Rosie sa isang bakanteng guest room, malinis at komportable. Dito muna kayo matutulog ha, sabi ni Aling Rosie. Ligtas na kayo dito. Si Marco ay sumilip mula sa pintuan. Nakita niya si Lito na maingat na inihiga si Nena. Kinumutan ito, at pagkatapos ay humiga sa tabi nito. Nakayakap pa rin na parang bantay. Isang imahe ng kapatiran at pag-asa sa gitna ng kawalan. Bago isara ni Aling Rosie ang ilaw, narinig ni Marco ang mahinang bulong ni Lito. Salamat po. Nang gabing iyon, hindi nakatulog ng maayos si Marco. Ang imahe ng 2 bata, basang-basa at takot na takot, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. May bahagi sa kanya na nagsasabing tama lang ang ginawa niya. Ngunit may bahagi rin na nagtatanong kung ano ang susunod. Kinabukasan, nagising si Marco na may kakaibang kakiramdam. Ang karaniwang katahimikan ng kanyang umaga ay nabasag ng mahihinang kaluskos mula sa guest room. Sinabi niya sa sarili na ngayon na ang araw para tumawag sa Yes Blee. Ito ang tamang gawin. Ngunit nang makita niya sina Lito at Nena na kumakain ng agahan na inihanda ni Aling Rosie, pandesal, itlog, at mainit na tsokolete, ang kanilang mga mukha ay medyo nagkaroon na ng kulay, hindi na kasing putla ng kagabi, parang may pumipigil sa kanya. Bukas na lang siguro, sabi niya kay Aling Rosie. Masyado pa silang natatakot. Hayaan muna natin silang makapagpahinga.
Ngumiti lang si Aling Rosie, isang ngiting alam na alam ang ibig sabihin. Lumipas ang mga araw. Si Marco ay bumili ng mga bagong dami para sa mga bata, ilang aklat pambata, at mga krayola at papel. Si Lito, na mas matapang, ay unti-unti nang nakikipag-usap kay Marco. Nagtatanong tungkol sa mga bagay-bagay sa bahay. Si Nena naman ay nananatiling tahimik, laging nakatago sa likod ng kanyang kuya. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap kay Marco, puno ng pag-uusisa. Hindi na mamalayan ni Marco, ang kanyang routine ay nagbabago. Mas maaga na siyang umuwi mula sa opisina. Madalas ay may dalang pasalubong na prutas o tinapay. Minsan, nahuhuli niya ang sarili na nakangiti, habang pinagmamasdan silang naglalaro sa sala. Ang kanilang mga mumunting tinig at hagigik ay nagbibigay ng bagong buhay sa malungkot na mansyon. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, nakita niya si Lito na sinusubukang basahin ang isang picture book para kay Nena. Lumapit si Marco. Gusto niyo, ako ang magbasa para sa inyo. Alok niya, medyo nahihiya pa. Umango ang dalawa. Umupo siya sa pagitan nila sa sofa, at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, narinig ni Marco ang sarili niyang boses na nagbabasa ng isang kwentong pambata. Ang kanyang tinig ay malumanay at puno ng sigla na ikinagulat niya mismo. Nakita niya ang ningning sa mga mata ni Lito at Nena, at isang kakaibang saya ang bumalot sa kanya. Ang bahay na dati parang museo, ay unti-unti nang nagiging tahanan. May mga drawing na nakadikit sa ref, may mga laruang nakakalat sa sahig ng sala, may mga yapak ng maliliit na tsinelas sa pasilyo. Si Aling Rosie ay palaging nakangiti. Nagkakaroon na ulit ng buhay ang bahay na ito, Hijo, madalas niyang sabihin. At nagkakaroon na rin ulit ng buhay ang mga mata mo. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Marco sa kanyang studi, pumasok si Nena, may hawak na papel. Nahihiya niyang iniabot ito kay Marco. Isang drawing ng 3 stick figures, isang malaki at 2 maliit, na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw na nakangiti. Sa ilalim ay may nakasulat na mga letrang hindi pa perpekto. Kuya Marco, Lito, Nena. Para po sa inyo, Kuya Marco, mahinang sabi ni Nena, sabay takbo palabas ng silid. Tinitigan ni Marco ang drawing. Isang simpleng kapel, isang simpleng gawa ng bata. Ngunit para sa kanya, ito'y mas mahalaga kaysa sa anumang kontrata na kanyang napirmahan. Mas makabuluhan kaysa sa anumang tropeo ng tagumpay na kanyang natangga. Isang ngiti, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata, ang sumilay sa kanyang labi. Pero alam ni Marco na hindi maaring ganito lang. Kailangan niyang malaman ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Lito at Nena. May naghahanap ba sa kanila? Ano ang kanilang buong kwento? Sa kabila ng lumalaking pagmamahal niya sa mga bata, at sa takot na baka kunin sila mula sa kanya, alam niyang kailangan niyang gawin ang tama. Lihim siyang umupa ng isang mapagkakatiwalaang pribadong investigador. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanila, habilin niya. Pero gawin mo ito ng maingat. Ayokong matakot ang mga bata. Habang naghihintay sa resulta ng investigasyon, lalong lumalim ang ugnayan ni Marco sa dalawang musmos. Natuklasan niyang si Lito ay matanong at gustong matuto ng lahat ng bagay, habang si Nena naman ay may angking tamis sa tinig kapag kumakanta ng mga nursery hymn. Madalas, pag-uwi ni Marco, sasalubungin na siya ni Nena ng yakap, at si Lito naman ay magkukwento ng kanilang ginawa sa buong araw. Ang mga kwentong ito, tungkol sa paru-parong nakita nila sa hardin, o sa pusa ni Aling Rosie na nang istorbo sa kanilang paglalaro, ay simple lang, ngunit para kay Marco, ito ang pinakamahalagang balita sa buong araw. Sinimulan niyang isantabi ang trabaho pagdating ng gabi para lang makasama sila, makipaglaro, o simpleng makinig sa kanilang mga kwento. Ang dating malamig at tahimik na mga gabi ay napalitan ng mga gabing puno ng halakhak at aral mula sa mga librong pambata. Pagkalipas ng ilang linggo,
bumalik ang investigador. May dala siyang isang folder ng mga dokumento at isang malungkot na balita. Ang mga bata, sina Lito at Nena de la Cruz, ay mga anak ni Annalyn de la Cruz, isang biyuda na matagal nang nakikipaglaban sa malubhang sakit sa bato. Ang asawa ni Annalyn ay namatay sa isang aksidente sa konstruksyon 2 taon na ang nakalipas, at mula noon, mag-isa na niyang itinaguyod ang mga anak sa pamamagitan ng paglalabada. Ngunit lumala ang kanyang sakit, naubos ang naipon, at nabaon sila sa utang. Walang kamag-anak na malalapitan. Sa kanyang desperasyon, at sa paniniwalang malapit na siyang pumanaw, at ayaw niyang makita ng mga anak ang kanyang paghihirap o maiwan silang mag-isa sa wala, ginawa niya ang pinakamasakit na desisyon. Iniwan niya sila sa lugar kung saan sila natagpuan ni Marco, isang lugar na malapit sa mga mayayamang subdivision, sa pag-asang may isang mabuting kaluluwa na makakita sa kanila at magbibigay ng mas magandang kinabukasan. Si Annalyn ay natagpuang wala ng buhay sa kanyang maliit na barong-barong kinabukasan matapos iwan ang mga anak. Dala na rin marahil ng sakit at ng matinding hinagpis. Kasama sa folder ay isang gulagulanit na sobre. Sa loob nito ay isang liham, sulat kamay, na may mga bahid ng tuyong luha. Para sa kung sino man ang makakahanap sa mga anghel ko. Iyon ang panimula. Nanginginig ang mga kamay ni Marco, habang binabasa ang liham ni Annalyn. Bawat salita ay parang tinik na tumutusok sa kanyang puso. Doon, isinalaysay ni Annalyn ang kanyang pagmamahal sa mga anak, ang kanyang mga pangarap para sa kanila, ang kanyang takot at kawalan ng pag-asa. Humihingi siya ng tawad sa Diyos, sa kanyang mga anak, at sa kung sinuman ang makakabasa. Mga anak kong Lito at Nena, sulat niya, patawarin ninyo si nanay. Mahal na mahal ko kayo, higit pa sa sarili kong buhay. Ngunit hindi ko na kaya. Ang katawan ko ay sumusuko na, at ang puso ko'y durog na durog sa isiping iwan ko kayo. Ginawa ko ito dahil umaasa kung may mas mabuting taong mag-aruga sa inyo. Magbibigay ng buhay na hindi ko na kayang ibigay. Huwag ninyong isipin na hindi ko kayo mahal. Sa bawat paghinga ko, kayo ang nasa isip ko. Sana, balang araw, mapatawad ninyo ako. Sana, maging masaya kayo. Mahal na mahal kayo ni nanay, hanggang sa huling sandali. Pagkatapos basahin ang liham, hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Humagulgol siya, isang iyak na matagal nang naipon, isang iyak para kay Annalyn, para kina Lito at Nena, at para na rin sa sarili niyang mga nawalang pangarap. Ang bigat ng sakripisyo ni Annalyn ay dumagan sa kanya. Ito ay hindi pag-abandona dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi isang sukdulang akto ng pagmamahal, gaano man kasakit. Naintindihan niya. As sa pagunawang iyon, lalong lumalim ang pagmamahal niya sa 2 bata na ipinagkatiwala sa kanya ng tadhana. Hawak pa rin ang liham, lumabas si Marco sa studi. Nakita niya sina Lito at Nena sa sala. Masayang naglalaro ng blocks kasama si Aling Rosie. Ang kanilang mga tawa ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang isiping mapupunta sila sa isang institusyon, sa mga estranghero, matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ay parang pinipiga ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat sa kanya. Ang mga batang ito ay hindi na lamang mga bisita. Sila ay bahagi na niya. Sila na ang kanyang pamilya. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan at bago matulog, tinawag ni Marco sina Lito at Nena sa sala. Umupo siya sa sofa, at pinauko sila sa kanyang magkabilang tabi. Si Aling Rosie ay tahimik na nanonood mula sa gilid. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng pag-asa. Lito, Nena, simula ni Marco, ang kanyang boses ay medyo nanginginig. Huminga siya ng malalim. May gusto akong sabihin at itanong sa inyo. Umingala ang 2 bata. Ang kanilang mga mata ay puno ng inosenteng pagtatanong. Alam nyo, nung una kayong dumating dito, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, pag-amin ni Marco. Pero sa mga araw na nakasama ko kayo, naging masaya ako. Naging masaya ang bahay na to. Ngumiti siya.
Binigyan niyo ng kulay ang mundo ko. Masaya din po kami dito, Kuya Marco, sabi ni Lito, hinawakan ang kamay ni Marco. Si Nena ay tumango, sumandal sa braso ni Marco. Ang nanay ninyo, nagpatuloy si Marco, maingat na pinipili ang mga salita. Mahal na mahal kayo. Ginawa niya ang lahat para sa inyo. At alam kong gusto niyang maging masaya kayo at ligtas. Tumulo ang luha sa mata ni Lito. Miss na po namin si nanay. Alam ko, anak. Alam ko. Niyakap ni Marco si Lito. Hinding-hindi natin siya kakalimutan. Pero gusto ko ring malaman ninyo na nandito ako para sa inyo. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Lito, Nena, gusto niyo bang ako na ang magiging tatay ninyo? Gusto niyo bang dito na kayo tumira, kasama ko, maging pamilya tayo? Nanlaki ang mga mata ni Lito. Umingin siya kay Nena, na may namumuong luha rin sa mga mata. Ngunit may maliit na ngiti. Dahan-dahang tumango si Nena, pagkatapos ay si Lito. At bigla, sabay silang yumakap ng mahigpit kay Marco. Opo, Tatay Marco, sigaw ni Lito. Ang boses ay basag sa pagitan ng iyak at saya. Gusto po namin. Kayo na po ang tatay namin. Tatay. Bulong ni Nena, ang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Marco. Niyakas sila ni Marco ng buong higpit. Ang saili niyang mga luha ay malayang dumadaloy. Mga luha ng pasasalamat, ng kaligayahan, ng isang pag-ibig na hindi niya akalaing posible pa para sa kanya. Ang pusong matagal ng sarado ay bumukas ng husto, at sa loob nito, may espasyo na para sa dalawang anghel na nagligtas sa kanya mula sa sarili niyang kalungkutan. Si Aling Rosie, na hindi na napigilan ang sariling mga luha, ay lumapit at niyakap silang katlo. Isang pamilya, na buo sa hindi inaasahang paraan. Ngunit kasing tibay at kasing punay ng anumang pamilyang dugo ang ugnayan. Ang mga sumunod na buwan ay napuno ng mga legal na proseso para sa adoption. Sa tulong ng yaman at impluwensya ni Marco, naging mas mabilis ito kaysa karaniwan. Ang mansyon ay opisyal ng naging tahanan ni Lito at Nena Reyes. Ang dating malamig na mga silid ay napuno ng mga larawan nilang katlo, ng mga medalya ni Lito mula sa school, at ng mga painting ni Nena. Si Kuya Marco ay naging Patay Marco na sa lahat ng pagkakataon. Natutunan ni Marco ang mga bagay na hindi niya kailanman inisip na gagawin niya. Dumalo sa mga ETA meeting, magturo ng bisikleta, magluto ng paboritong sinigang ni Lito, at magkatulog kay Nena gamit ang mga kwentong imbento niya lang. Ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay napansin ang pagbabago. Ang dating strikto at laging seryosong Marco Reyes ay mas palangiti na ngayon, mas mapagbigay, at may bagong kislap sa mga mata. Isang kislap ng pagiging isang ama. Bilang pag-alaala kay Annalyn, at bilang pasasalamat sa biyayang dumating sa kanyang buhay, nagtayo si Marco ng Annalyn's Haven, isang foundation na tumutulong sa mga ulila at mga batang inabandona, pati na rin sa mga single mothers na nangangailangan ng suporta. Gusto niyang bigyan ng pag-asa ang iba, tulad ng pag-asang ibinigay sa kanya ni Lito at Nena. Sina Lito at Nena ay lumaking mga batang matatalino, magalang, at higit sa lahat, puno ng pagmamahal. Ang mga bakas ng kanilang malungkot na nakaraan ay unti-unting napapalitan ng mga masasayang alaala kasama ang kanilang tatay Marco at si Nanay Rosie, na naging lola na nila. Isang gabi, habang tinitingnan nila ang isang lumang photo album, nakita ni Nena ang litrato ni Isabella. Atay, sino po siya? Ang ganda niya, tanong ng bata. Ngumiti si Marco. Siya si Tita Isabella ninyo. Mahal na mahal ko siya noon. Nasaan na po siya? Tanong ni Lito. Nasa langit na siya, Ana. Pero alam kong masaya siya ngayon. Si Nena, sa kanyang musmos na pangunawa, ay nagsabi, siguro po, tatay, si Tita Isabella ang nagsabi kay Papay Jesus na ibigay kami sa inyo, para hindi na po kayo malungkot. Niyakap ni Marco ang kanyang dalawang anak. Sa kaibuturan ng kanyang puso,
Naniwala siyang totoo ang sinabi ni Nena. Ang dalawang musmos na ito, na minsay itinuring na parang basura ng malupit na mundo, ay hindi lamang nakahanap ng tahanan. Sila ang naghilom sa isang basag na puso, nagturo ng tunay na kahulugan ng pagmamahal, at nagpatunay na ang kabutihang loob at pakikipagkapwa-tao ay may kapangyarihang baguhin ang buhay, hindi lang ng kumatanggap, kundi lalo na ng nagbibigay. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay dumarating sa maraming anyo, at minsan, ang pinakamalaking biyaya ay nagmumula sa mga pinaka hindi inaasahang pagkakataon.